Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Huwag kang nalito. Huwag kang nalito. Huwag mong dinigyan ang buminahe hanggang marating mo sa lugar mo. Nais na makita ang mga kapaligiran, matutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang hihinto, gawin ang gusto. Lampas ang mga luwag sa daraanan mo, ikutin ang mundo, pinapangarap mo. Gusto huwag kang hihinto, ituloy kung ano ang ninanais. Ipatapong ang tugo pati ang pawis. Mga luwang na agos na parang body. Sigwitan ng kape, marami ang balakid sa daan. Nasa mo yan, ang bawat takbang ay pahirapan. Pero huwag mong susukuha mga karanasan at nakaraan. Gawin dahilan upang apoyan ang nasimulan. Matahandaan, huwag kang magmamadali. Huwag kang matakot kung sakali na magkamali. Huwag pang hinaan ng loob kung madalas nasa huli. Gingitilin ka pala, subukan mo lang ulit. Tas nagbabayan mga hapon, naputi man ng hapon. Umaga at gabi, dedikasyon mo lang ang baon. Yung akala nila na ilusyon mo lang sa iyong paringin, ngayon ay hawak mo na kaya. Huwag mong dinigyan ang buminahe hanggang marating mo sa lugar mo. Nais na makita ang mga kapaligiran, matutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang hihinto, gawin ang gusto. Lampas ang mga luwag sa daraanan mo, ikutin ang mundo, pinapangarap mo. Gusto huwag kang hihinto, bilang sa lupang nakatapak, kahit sarap ay malasaha. Kinabalik kong mahirap, basta ikaw ay may pangarap. Kung nakingaling ng marating iyong hiling mo pang umagahan. Kahit na madilim, tuloy pa rin at umalim hanggang sa lumipan. Wala nang imposible, basta ang sipag mo ay triple. Ang makakapit ng madami, upang wala silang masabi. Dami ng lupang pinagaanan ko, sa mga pagsubok tinibayan ko. Patuloy sa daan lang ang kailangan mo, yun lang ang sikretong pinaanan ko. Huwag mong dinigil ang bumiyahe hanggang marating ko sa lugar mo. Nais na makita ang mga kapaligiran, matutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang hihinto, gawin ang gusto. Lampas ang mga luwag sa daraanan mo, ikutin ang mundo, pinapangarap mo. Gusto ko kang hihinto, marami na sa akin na lumalapit. Nagkaratiyo na sa akin na malayo, pero patuloy sa musika na adik. Kaya pa sino-sino na ang sumasabit. Bakit? Kasakit pa na din na pero ang ating mga ginagawa. Nagdaw ko na, huwag magtaka kung ba't walang nagkasakin ng mga namumuna. Tulungan ang sarili, di naging mapilit. Kung yung iisipin lumalakad na kapiring. Sino sarili-pilit upang hindi mapili. Dilabas ko at tulog na lang ikipigit. Masasabi ko lamang ay kailangan mabuhatin ang sarili kong bangko. Kung ano ang hirap pagdaanan mo na huwag kang hihinto. Huwag mong dinigil ang bumiyahe hanggang marating ko sa lugar mo. Nais na makita ang mga kapaligiran, matutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang hihinto, gawin ang gusto. Lampas ang mga luwag sa daraanan mo, ikutin ang mundo, pinapangarap mo. Gusto huwag kang hihinto, dinigil ang bumiyahe hanggang marating ko sa lugar mo. Nais na makita ang mga kapaligiran, matutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang hihinto, gawin ang gusto. Lampas ang mga luwag sa daraanan mo, ikutin ang mundo, pinapangarap mo. Gusto huwag kang hihinto. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magandang gabi sa inyong lahat. No, ngayon lang ako nakabalik. Grabe. Ganda na na bridge. Ay, yes, talaga naman. No? Hindi maikakaila talagang hindi ko ba alam ngayon? Patagal ng patagal, talagang paganda ng paganda yung mga lumalabas na unit. No? Hindi na uso ngayon, halos hindi na uso yung mga, napapansin ko lang halos lahat ng lumalabas ng unit ngayon, puro performance unit. No? Kaya naman dito nga sa Bigman, para syempre, para makasabay tayo dun sa mga performance unit, patuloy tayo nag-upgrade, no? Patuloy yung innovation na ginagawa natin sa mga unit, katulad ng mga ina-out natin, 90% ang ina-out natin, naka-fixed barrel na, di ba? Then, syempre,
gusto nga natin maisakatuparan natin yung lahat ng i-out natin, naka-half rubber na rin. Naka-half rubber na repair, no? Kumbaga yung nakikita natin doon sa ibang unit, no, na upgrade ng unit nila na yon, gusto natin i-apply natin doon sa mga entry level para yung mga ka-airsoft natin na naka-entry level lang, kahit naka-entry level na kalagayan ng unit nila is maranasan naman nila yung naka-fixed barrel, naka-repair na half rubber, di ba? Napakasarap talaga ng performance unit, no? Hindi katulad ng yung mga sinasabi natin na, kasi basihan ng iba, ganito kasi yan eh. Ang basihan ng iba, pag newbie sila, kukuha sila yung pinakamurang unit lang, which is mali, no? For me, opinion ko, no? Mali yun. Kasi kung newbie ka, mas maganda magkaroon ka at mabigyan ka ng unit na maganda, na performance, no? Hindi porket newbie ka, kukuha ka ng unit na pinakamura. Bakit ba naging mura yung unit na yon? Ang tanong, di ba? Bakit ba siya naging mura? Kaya nagiging mura yun kasi low quality, no? Hindi porket newbie ka, pupunta ka doon sa low quality unit, di ba? Kasi pag gano'n na naging basihan, lahat halos ng newbie is mananatiling newbie. Hindi na go-grow yung community kasi napunta siya sa pangit na unit eh. Yun na yung first impressions last, sabi nga, di ba? Walang iniwan mga ka-airsoft, di ba? Bakit pinapaganda ang airport? Bakit pinapaganda bakit kailangan maganda ang serbisyo ng NAIA, ng Manila International Airport, ng Subic Airport, di ba? Bakit kailangan maganda ang serbisyo ng airport? Kasi yung airport, yan ang unang dadatnan at huling makikita ng mga foreigner. Di ba? Just imagine, no? Bulok yung airport ng Pilipinas. Kung bulok yung airport ng Pilipinas, ang tendency, magmamarka sa utak ng mga foreigner yon, ng mga taga-ibang bansa, ang pangit naman ng airport ng Pilipinas, masyadong low class, masyadong budget meal, masyadong low quality. Di ba? Tapos, pag paalis na yung foreigner, saan ba dadaan yan? Siyempre, di ba, sa airport pa rin? Yun yung huling magre-register sa utak nila. Ang pangit ng airport ng Pilipinas. O, di ba? Yun ang magre-register sa utak nila ngayon. Ngayon, pag nag-register sa utak nila, yun ang ipapamalita nila, di ba? Yun ang ipapamalita nila. I've been into the Philippines, no? You know, their airport is so disgusting, no? Di ba? Yun ang ipapamalita nila ngayon, di ba? Ngayon, pero dali natin ngayon sa airsoft, no? Yung isang newbie, pinagamit natin or nakabili siya, nagkaroon siya ng low quality unit, nang walang kwentang unit talaga. China, 'di ba? Mga ganun. Mga sablay na unit, no? Nakabili siya. 'Yun ang magiging pagkakakilanlan niya sa airsoft. Yung unit ko, sasabihin niya mahina. Yung unit ko maya sira. Yung unit ko sumasabit yung ganito. Yung unit ko nagmamalfunction yung ganito. Puro ganun. Puro ganun yung magiging impression niya rin sa airsoft. Ngayon, ang tendency, pag meron siyang barkada or kaibigan na bibili ng airsoft, ano sasabihin niya? Naku, wala namang kwentang mag-airsoft. Huwag ka mag-airsoft, laging sira. Yung binili ko sira. Sa tingin nyo ba, may engganyo niya, yung barkada niya or yung tropa niya, kung sakaling siya mismo, bad experience yung sa airsoft niya. Diba? Yun, no? Yun ang point of view ko. Sana, hindi porket mga newbie, magi-stick kayo dun sa tatanungin nyo, budget meal, low quality, low budget, or starting blah blah, di ba? Mas maganda kung newbie ka, makakuha ka ng maayos at magandang airsoft para yun ang ipapamalita mo para mag-grow yung airsoft community. Okay? Pag nakakuha ka ng sablay na unit, sablay na ang ipapamalita mo. Sasabihin mo na, wala, pangit yan. Huwag niyo subukan yung hobby na yan. Hindi kayo mag-e-enjoy. O, di ba? Ano nangyari sa community natin?
imbis na nag-grow, nabawasan, di ba? Well, in fact, no, sa totoo lang, ang community nga ng airsoft, sa totoo lang is windang-windang, no? Walang solid, no? Sa community ng airsoft. Lahat mostly nagkakainggitan, lahat mostly nagsisiraan, lahat mostly sabihin na nating hindi nagkakasundo, no? Sana dumating yung pagkakataon na yung community ng airsoft magkasundo, magkaroon tayo ng isang goal, no? Alam niyo, sa totoo lang, ang community ng airsoft ang daling mabuwag, no? Kung papasukan tayo ng mga government agencies, no? Kung iaano nila tayo, kumbaga kung papakialaman tayo ng gobyerno at hihigpitan tayo, sa totoo lang, overnight lang kayang mawindang, no, yung pribilehiyo na tinatamasa natin na freely pwede tayo mag-airsoft, freely pwede ka sa backyard mo mag-airsoft. Pag yan pinasok ng gobyerno yan, no, hinigpitan, pwedeng mawala yon, no. Ngayon, ang tanong, walang solid hindi pa solid, no, ang community ng airsoft. Kaya ang mangyayari diyan walang lalaban, no, walang tatayo kasi wala namang grupong solid, no. Merong ibang group, ilan lang naman sila, di ba? Ilan ba naman ang tatayo diyan? Ilan ba naman ang may malawak na pag-iisip diyan? Iilan lang. Yung iilan na yon na may malawak na pag-iisip regarding sa airsoft, na kumbaga maging solid yung community is yon, iilan lang, kumbaga hindi enough, no, hindi enough. Pero kaya nga dito sa atin, no, hangga't maaari gusto natin yung community natin is solid, di ba? Kaya pag mayroong mga toxic, di ba, kita nyo, wala nang sabi-sabi, inaalis na lang natin kasi gusto natin hangga't maaari solid yung community ng airsoft. Para just in case na, dumating yung point na gustong i-regulate, no, ng gobyerno yung airsoft community. Parang yung ganito yan natatandaan nyo mga ka-airsoft, no, yung electric bike, e-bike, di ba? Nire-regulate na dahan-dahan ng gobyerno yan, di ba? Under process na yan. Ang e-bike is gumagamit ng kalsada, di ba? Gumagamit ng kalsada ang e-bike. Ngayon, yung e-bike parang gusto ng gobyerno is magkaroon na ng rehistro. Then, kailangan yung nagda-drive ng e-bike is lisensyado na rin, di ba? Yon. Tapos, kumbaga, mare-regulate na. Well, in fact, merong good side yung ordinansa na yon, meron ding bad side. Number one, sa nakikita ko, opinion ko lang sino ba ang gumagamit ng e-bike? Okay. Mostly ang gumagamit ng e-bike, sino? Yung nanay na walang sasakyan na maghahatid ng anak niya. Okay? Sino ba gumagamit pa ng e-bike? Mostly yung mga nakatira sa subdivision na nagtitipid na hindi afford na in and out ng subdivision is gagamit or sasakay ng tricycle, di ba? Kasi malaki yung matitipid mo talaga using e-bike, di ba? Pero yan, balak na, kumbaga, point of view ko lang, number one maaapektuhan nito is yung mga kababayan natin na mga sakto-sakto lang, di ba? Na mga nasa laylayan kung tawagin, no? Yung mga hindi naman poorest of the poor, pero yung mga minimum wage earner, di ba? Yan, number one. Kasi wala silang capability na bumili ng sasakyan o na bumili ng halimbawa ng tricycle, di ba? Kasi e-bike magkano lang? Minsan nga 20,000 lang or 30,000 lang meron ka na, di ba? Idinadaos nila yun para panghatid sa bata, pamalengke, ganun. Pero yun nga, pag ni-regulate ng gobyerno yan, di ba? Katulad yun, no? Yun, ibig ko lang sabihin,
soon mare-regulate yan. Pero pagdating ng panahon na yun, dapat merong solid no na grupo na tatayo as a representative para sa mundo ng airsoft. Ang airsoft is not just a hobby, no? For me, ang airsoft is a sport. Okay? Sport na masaya, healthy. Sport na nakakaalis ng stress, 'di ba? Yan ang airsoft. Ngayon, kung walang tatayo, walang solid na grupo, walang mangyayari, 'di ba? Kaya kailangan lahat halos magkaroon ng solid, no? Solid na asosasyon na grupo para yan maitayo. Ngayon, yung mga toxic alisin yan, no? Kailangan syempre ang airsoft is replica ng tunay, no? Kailangan yung gumagamit niyan is number one, nag-undergo rin, no, sa kumbaga kahit hindi nag-undergo pero merong malinis na pag-iisip, 'di ba? May malinis na pag-iisip, may malawak na pag-iisip, no? Kung yung ang gumagamit ng airsoft is toxic ang magiging community. Okay? 'Yon. Okay mga airsoft. Ayun. Shoutout ko muna, syempre, no? Very successful ang naging journey natin kahapon sa Norte. Okay. From Pampanga, shoutout ko si Sir Bantes Airsoft Game Site, no? Yan, diyan sa Team Guagua. Guagua Pampanga, no? Tigas kung tawagin nila, no? Team Guagua Airsoft, no? Yan, shoutout ko si Sir, sino yan? Juan Miguel Cervantes. Si Sir Juan Miguel, bali, hopefully sa Sunday, merong maganap na game doon sa game site nila. Magi-sponsor tayo ng mga consumables, no? Kung maraming dadalo, pupunta, magdadala tayo ng mga gas and BBs na pwede nilang magamit, di ba? Okay, tapos, after that, tumakbo tayo ng San Quintin, Pangasinan. Grabe, no? Kaya mga karsop, alam nyo ba, nakauwi na ako ng 2:00 ng madaling araw, no? 2:00 ng madaling araw tayo nakauwi. So, kasi San Quintin, Pangasinan, after the San Quintin, dumiretso pa tayo ng Dagupan, okay? After ng Dagupan, Urdaneta, and then after ng Urdaneta, tayo? Orbistondo, no? Nag-Orbistondo pa tayo. Ayan, nakakatuwa naman, nakamit natin sa Orbistondo, sino? Si Sir Fernando Sabangan. Si Sir Fernando Sabangan. Hello, sir. Good evening sa iyo. Tapos sa Dagupan, Si Sir Eric Duyon. si Sir Eric Duyon. At saka tapos sa Urdaneta, Si Sir Miguel Miguel Sanchez. Sanchez. Ay, ano ba nandyan? Urdaneta? Urdaneta, Pangasinan yung kagabi. San Quintin yun isa. O kaya nga, San Quintin si Sir Mark. Mark. Yung sa Urdaneta natin, Miguel, Miguel, Sanchez. Sanchez din. Okay, Sir Miguel Sanchez, ayun. Maraming salamat sa inyo. Successful journey tayo on the North kahapon. Okay. Announce ko na lang rin, no, sa Sunday, journey on the NCR tayo, no. NCR and Rizal area, no. Antipolo, Baras, ano pa ba? Tanay, Taytay, kahit saan dyan sa Rizal, pupunta tayo, no. Tapos, shoutout natin, no, yung nakasked sa sa NCR natin, no. Okay. Ngayon mga ka-airsoft, no, demo and transfer tayo. Unit ng ating ka-airsoft, Sir Pibus Pajos, no, of Haro, Iloilo. Okay, no. Yung unit niya is the Glock 18. Now, what good and special about alisin ko na yung sticker. What good and special about the Glock 18 is dual firing mode, okay? Equipped siya with a single fire and a rapid fire. Ayan, meron toggle switch na kailangang i-access para ma-change mo yung mode ng pag-fire, okay? Nice word, Sir Big Man. Wala dapat inggitan para lahat enjoy. Sabi,
Airsoft is for fun and make good friends and business. Imbis na hilahin pababa, just be happy na lang for other success. Pinagsikapan nila iyon. Ang ganda ng words ni Sir, ah. Gestividad. Ang ganda, no? Ang ganda ng sinabi niya, no? Ang ganda, maganda. Two thumbs up for you, Sir Jess, no? Kasi nangyayari kasi hilahan, eh. Sa mundo ng airsoft, eh. Pag sikat yung isa, hihilahin, babatuhan ng mga masasamang salita. Pag sikat yung isa, ganun din, di ba? Bakit hindi tayo maging solid, di ba? Maging solid. Para just in case na yun na, dumating tayo sa puntong ire-regulate ng gobyerno, kasi isang iglap, pwedeng mawala yung pribilehiyo, yung kaluwagan na tinatamasa natin sa pag-airsoft. Baka pag sinabi ng gobyerno, mandatory, obligado ang bawat isa, i-register yung airsoft. Ilan na lang, di ba? Merong kaya mag-register, merong hindi kaya, di ba? So, anong mangyayari? Merong mga mangyayari, loose, kung sa tunay, loose firearm. Paano sa airsoft? Loose airsoft, ganon? Di ba? Ang pangit naman. Kaya, importante merong solid na grupo, para pag may solid na grupo, mababalanse, no, yung gagawin ng gobyerno na regulate, no? Kasi kung halimbawa sa taxi, nire-regulate yung taripa nila, yung fare, yung mga adjustment. Merong tumatayong grupo para kokontra kung sakali, sobra naman baba niyan. Sobra naman yan, hindi na makatao yan, hindi kakayanin ng mga driver ng taxi. O, di ba? Merong mga tumatayo. Ngayon, dito sa grupo na to, kung walang solid na grupo, wala. Paano? Hahayaan lang natin, tatanggapin na lang natin. Yung mga magre-regulate sa atin is hindi naman airsoft player. Hindi naman niya alam yung dapat sa hindi dapat, yung tama sa hindi tama, di ba? Kumbaga para ang mangyayari, pagsikil sa karapatang pantao, di ba? Ganon. Kasi, syempre, yung mga magpapanukala ng batas, basta gagawa lang ng batas, di ba? Apektado tayo ngayon. Apektado yung mga airsoft player, di ba? Ako, kung tutusin, kaya ko mag-register. Pero paano yung iba, di ba? Hindi lahat kaya mag-register, di ba? Kaya nga, pag sinabing mandatory, wala tayong magagawa. Wala naman tayong grupong solid para tumayo, di ba? Para i-represent yung community ng airsoft, no? Kaya dapat magkaroon ng solid, hindi hatakan pababa, hindi hilahan, hindi siraan, no? Okay, big man, shout out from 13 Martires, Cavite. Shout out lang po muna bago tayo mag-shout out din Diamond Spar. Shout out natin si Saan? yung sa NCR natin. Shout out kay Sir Perry Ryan de la Rosa of Mangan, Pasig. Kay Sir Perry Ryan, Mangaan, Pasig. Kita po tayo linggo. Joel Gomez of Novaliches. Sir Joel Gomez of Novaliches. Kita po tayo Sunday. Sir Ian Jabe Alegrado of Makati City. Ian, Jabe. Ian Jabe Areglado of Makati. Kita po tayo sa Sunday at saka yung taga-Pasay natin si Sir Berhilio Mendez of anong lugar sa Pasay? Evangelista, no? Sa Evangelista Pasay, magkita po tayo. So far, meron na tayong 4 na booking sa NCR natin. Sayang, sana magkaroon kami ng Rizal, no? Shoutout ko, Antipolo, Lower, Upper, Taytay, Tanay, Baras, Morong, Pililla, Hala-hala, saan pa? Saan man sa Rizal, no? Mga bossing, makakarating kami dyan, pwede kami dyan, no? Okay, tapos, shoutout natin PBs, Pajos of Haro, Iloilo City. Unit niya is the Glock 18. Sir Mark Heno Alfonso Opina of San Quintin, Pangasinan. Okay, itong client na to is nag-COD kami rito, no? Tapos, ayun, kumuha to ng 2 pistol na mga high-end. Tapos, ito, gusto pala nung anak niya, sad to say na hindi namin nadala. Yung dala namin is nakuha ng taga Pampanga. Kaya ito ngayon, ilalive ko, bali ipapaship na lang, no? Bali, okay na to, na-settle na ni Sir. So, ito ang mapupunta sa kanya, yung Glock Deadpool, Glock 17. Siguro yung anak niya,
casual player lang naman eh. Hindi naman ipang raratsyada, ipang ano yun, ang tawag? Ano ang tawag doon? Yung pang isasabak, no? So, goods na goods to, no? Siyempre kasi, pag mga ganito unit, lagi kong sinasabi, kailangan ng pag-iingat, no? Kasi hindi siya yung standard na unit eh. Medyo kung sakaling masisira siya, mababaruba lang paggamit, possible siya masira. So, regarding sa mga parts, halimbawa, barrel or you know, the slides, pag nagasgas, medyo pangit na, di ba? Kaya, yun. Okay, ito yung unit mo, Sir Mark Henyo Alfonso Opina. Yan, ito po. Then, Sir Marvin Sanchez, San Fernando, La Union. Ito, yung isa sa pinaka-bago, no? Bago natin. Calling the attention of Shadow 2 lovers. Okay. Nilabas na po, ay ilalabas ko tomorrow ang Shadow 2 natin. Okay. Tulad ng mga nakaraan, limited stock lang po tayo. First 20 na bibili, first 20 na client na bibili ng Shadow is bibigyan ng malaking discount, okay? Para sa first 20, ha? Pero after nun, magi-stabilize na ang presyo. So, medyo malaki na ang magiging dagdag, no? Pero yung first 20 natin na mag-a-avail nun, talaga namang, dun sa first 20 kasi na yon, kaya natin binababa, kasi dun magaganap yung review natin, no? Hindi tayo ganong maalam masyado sa mundo ng airsoft, no? Hindi tayo techie, no? Yung vlog na i-share ko sa iyo is based on what I observed, no? Doon sa actual unit. Okay? Kasi kung gagamitan ko kayo ng mga super lalim na mga words, mahihirapan kayo, mahihirapan din ang inyong lingkod, no? Kaya sabay nating aalamin, sabay nating tutuklasin kung ano ang bago, kung ano ang nakakarga sa Shadow 2 na bago. Si Sir Marcos, ganda talaga ng 17 day ko. Nangangati na para mahawakan niya. Sir Mark, relax lang pakisabi kay anak niyo, no? Soon makakarating rin. Pasuyo nga yung target ni Sir. Alin ba yung Spinning ang gusto niyan eh. Spinning. Meron pa bang spinning dyan? Meron yata Hindi pa nakabuo. Hindi pa nakabuo. Pero ako pengi akong isang spinning target. Hindi, ito. Ayan, yan, nakabuo na lang. Yan. Okay na. Yan, hawak mo. Ayan, no? So, yan, Sir Mark. Bali, ito, together with this target, ipapaship natin yan sa'yo, ha? Yan. Ewan ko lang. Kung di ka mawindang na i-fire yan, no? Talagang mahahasa at mahahasa ka dyan. Okay, no? Okay, mga airsoft, no? Sir Marvin Sanchez, San Fernando, La Union. Ano ba ang special dito sa No Bridge na to, di ba? Anong matindi rito? Yan ang malalaman natin in just a while. Okay? Ito yung i-review and unbox natin ngayon. Parehas tayo, tutuklasin natin ano ang meron to na wala sa iba at ano ang meron yung iba na wala siya. Okay? So, start tayo. Pakialis muna to para maluwag rito. Before tayo mag-start, sige, shoutout ko muna. Hello, shoutout Sir Mark Henyo Opina. Yan, siya yung may-ari nito, ha. Okay, tapos mga pistol. Okay. May mga pistol po kayo na metal BBs. Gerald Galvez, no? Ang airsoft, hindi advisable gamitan ng metal BBs. Okay? Ang airsoft, ang ginagamit is ceramic BBs. Hindi metal BBs. Okay? Ngayon, kung gusto mo ng metal BBs, go for air gun. Huwag ka nang mag-airsoft, no? Sa airsoft, hindi namin pinapayagan or anyway, kasi kung sa unit, choice mo yon, no? Pero hindi recommended, no? Hindi namin nire-recommend or basta hindi pwede ang
metal BBs. Hanggat maaari, wag. Meron namang BBs na pwedeng ipantapat dun sa mga metal na hinahanap mo, no? Just go for that, no? Okay, then nasa na ba ako? Okay. Sir, gaya ng mga air gun, dati walang permit to carry. Ngayon meron na, kaya wala na pong gaanong nag-aabil. Robert Barrios, totoo yan sinabi mo, no? way back, ganyan din ako. Inabutan ko yung tatay ko, yung mga tsuhin ko, talagang may mga air gun. Ngayon, dahil sa paglipas ng panahon, yan nga, niregulate, nagkaroon ng mga batas sa mga LGU regarding sa paggamit or sa pagposes ng airgun. Alam nyo ba, hindi nyo lang lagi na papakinggan to. Alam nyo ba na may batas regarding sa airgun? Meron ng tinatawag na illegal possession of airgun. Merong batas na ganyan. Kaya try to search, no? Try to Google it. Merong batas regarding sa airgun. Illegal possession of airgun, no? Yan. Way back, niregulate yon ng gobyerno. Walang tumayo, no? Walang tumayo regarding on that hobby. Basta na-implement, ang nangyari, nawasak. Nawasak yung mga, ngayon, ang mga airgun, ngayon, ang mga airgun, ang mga gunsmith ng airgun, anong ginagawa? Patago. Diba? Patago. Kasi, yung airgun community, napasukan, no, ng mga toxic na tao. Ano ba ginagawa ng mga toxic na tao? Nandyan yung mga airgun, kino-convert into caliber 22. Diba? Kino-convert nila dun sa Paltek na tinatawag, caliber 22. Airgun yun eh. Tapos i-convert mo. So, anong mangyayari? Ayan, tuloy. Nawala yung airgun sa larangan, di ba? Nalasak, nawasak. Kasi, pinasukan ng mga taong toxic. Katulad nito, airsoft to. Gagamitan mo ngayon ng bala na bulitas, na steel BBs. Bakit? Para saan? Airsoft is a sport. Is a friendly hobby. Is a healthy hobby. Di ba? Bakit mo siya gagamitan ng ganon, ng balang ganon, di ba? Kaya hanggat maaari, i-correct natin dapat yung mga maling pag-iisip ng mga newbie na nakakakita nito, ma-correct, di ba? Yung maling perception nila, ma-correct. Ngayon, kung lahat ng nandun sa community is toxic na, sino ang magko-correct, di ba? Ang akala ng mga newbie, pwede ang airsoft sa steel BBs. Di ba? Sige, ipagpalagay na natin pwede. Pag ba lahat gumamit na ng steel BBs, magiging friendly pa ba? Magiging sports pa ba na matatawag to? Hindi na, di ba? Ang airsoft, ginawa para gumamit ng ceramic BBs, hindi steel BBs. Kung gusto mo ng steel BBs, use airgun, wag airsoft, no? Kailangan ma-correct kasi yung pag-iisip ng iba regarding kung ano ba talaga yung airsoft. Okay? Yun. Big man, shoutout po, Teres Cavite, Romnick Corralde, no? Pa-shoutout po from Camiling Tarlac, Randy Dayaw. Sir Big Man, brand BBS na recommended mo. Brand BBS na may recommend kahit ano, pwede. Basta Taiwan, pwede na yon. Kung hindi afford ng Taiwan, China, pwede na rin. Basta, don't go for recycled BBs. Hanggat maaari, yung ipinutok mo, wag na. Minsan nga, yung brand new BBs, may umahalo ng bengkong eh. Ano pa yung mga ano talaga, di ba? Yung mga recycled, yung mga used. Wag na pong gagamit nun. Payo ni Big Man, mura lang ang BBs. Ngayon, ang unit natin may halaga. Ang sisira lang dun sa unit natin, dalawa lang. Ikaw at yung balang ginagamit mo. Yun lang naman ang sisira dun sa unit natin. Okay? Okay. Tapos, medyo mahirap po COD. Medyo raw mahirap magpapa-COD kung hindi alam ang price. Talagang mahirap kung hindi mo alam yung price. Ngayon, ang tanong, paano mo ba malalaman?
Malalaman mo ba ang price sa comment section? Hindi mo malalaman ang price sa comment section. Mag-PM ka para malaman mo. Okay? Oh, yun. Okay. I'm watching from Barangay Malacanang. May Barangay Malacanang pala. San Carlos City, Pangasinan. San Carlos, nadaanan natin to, di ba? Ang San Carlos. Pag-exit natin, di ba? Ayun. Nadaanan namin to. Guapings Eric. Okay. Hello po, shoutout sa'yo, no? Christopher Pagar, hello. Robert Barrios, shoutout from Marilao, no? Sana sinasabi yung price. Sana mag-PM ka, sir, no? Ang daming bumibili sa amin, hindi naman nag-message sa comment na sana sabihin yung price. Ang daming bumibili sa amin, no? Bakit sila alam nila yung tama? Bakit ikaw hindi mo alam? Di ba? Kaya mag-observe ka rin, boss, para malaman mo kung paano yung tama, ha? Ronda Loria, gandang hapon, big man. Okay, tapos gusto ng gobyerno irehistro e-bike kasi madain na gumagamit, dagdag pondo na nanakawin nila. Medyo may punto ka base sa nagiging obserbasyon mo sa paligid natin. Pero yung pagre-regulate ng e-bike is sa kabilang banda, makakatulong din. Makakatulong unang-una sa gumagamit ng e-bike, makakatulong din sa mga ibang motorista na gumagamit sa kalsada, no? Yan, katulad niyan, no? Kung hindi natin i-correct si sir, yung sinabi niya, yung punto niya, kung hindi na, kasi hindi ako nandito para magkuntsabahan tayo, para anong tawag doon? Yung tanggapin lang kung ano yung opinion ng iba. Para konsintihin, no? Hindi ako nandito, hindi ako pwede mangonsinti. Kasi ang dami nating followers. Kung mangungonsinti ako nung mga baluktot na katwiran, lahat ng followers natin magiging baluktot na, di ba? Ayan, sabi, gusto ng gobyerno i-rehistro e-bike kasi madami na gumagamit. Dagdag pondo, nanakawin nila, no? Sabi, opinion mo yan, boss, no? Pero ako lang, sa akin, yung pag-regulate, i-rehistro yung e-bike, may punto naman kung tutuusin. Makakatulong doon sa community na gumagamit ng e-bike at makakatulong din sa ibang motorista na gumagamit ng kalsada. Okay? Makakatulong yun. Ngayon, ang kailangan lang is merong tumayo na representative ng mga e-bike users para malaman kung sumusobra na o nakakasikil na ng karapatang pantao yung batas na ginagawa. Di ba? Kailangan kasi yan, may survey, ganun. Ayan ha. Pasensya ka na, boss, hindi ko maayunan yung sinasabi mo, no? Na gagamitin lang dagdag pondo na nakawin. Hindi naman lahat magnanakaw. Hindi lahat na nasa gobyerno masamang tao. Hindi naman lahat nagnanakaw. Meron pa ring matino, may mangilan-ngilan lang naman yung kurakot, pero mas marami pa rin yung matino na umaasa na one day yung Pilipinas aasenso dahil nababawasan or mawala yung mga corrupt, no? Huwag masyadong bitter sa gobyerno, boss. Okay, tapos balik na ako mamaya, alam namin yan magkano mga tinda mo, idol kit de, haha. Ano sabi? Balik na lang ako mamaya, alam na namin yan magkano. Okay, mamaya tutuloy lang. Tanong ko lang, idol, halimbawa, nakabili ako. Hindi ba yan bawal or hinuhuli? Okay, nakabili ka. Sabi ni Laylay Leba Limuel. Sige, nakabili ka ng airsoft. Hindi raw ba hinuhuli? Ang tanong ganito, bumili ka ng alak. Yung alak, iinumin mo doon sa loob ng bahay mo. Ang tanong, huhulihin ka ba? Hindi. Diba? Ibig sabihin, yung alak kasi, gagamitin mo, iinumin mo sa tamang lugar. Okay? Ngayon, airsoft. Bumili ka ng airsoft. Huhulihin ka ba?
kung doon mo gagamitin sa tamang lugar, sa game site, sa bahay mo, sa garahe mo, sa backyard mo, hindi ka uulihin. Kahit meron pang isang batalyon na pulis na dumadaan, nakita nagpa-firing ka, hindi ka niya nuhulihin. Pero, kung yung airsoft, gagamitin mo, namamaril ka in public, o kaya nagmomotor ka, nakasukbit sa'yo, o kaya nandun ka sa basketball court, doon ka nagtata-target, malamang huhulihin ka. Ganun din ang alak. Bumili ka ng alak, iniinom mo doon sa basketball court, iniinom mo sa kalsada, huhulihin ka, sisitahin ka. Di ba? Lahat ng bagay, merong tamang lugar kung saan mo lang dapat gamitin. Kung susunod lang tayo sa mga rules and regulation, hindi tayo mahuhuli, hindi tayo mapapahamak. Okay? Sir, good evening po. Sabi ni Dennis, no, tama po, Boss Big Man, sabi, no. Robert Barrios, saan ako? Saan na? Nawala. To. Saan na? Boss, pag-iipunan ko yan, sabi ni Mark Martinez, kuna yan. O, tama yan. Bong Gagarin, good evening po, sabi niya, no. Good PM, ganda ng bridge, sabi ni Danilo. Okay, no. Sana. Okay. Nakatry ka na ba maglaro sa mga open na game site? Actually, yes, pero medyo hindi enjoy, hindi healthy, no? Yun lang ang feeling ko, no? Tinanong mo o kaya sumagot ako. Yes, oo, pero hindi enjoy, hindi healthy kasi medyo ang nangyayari kasi pag open, sakitan, no? Tayo kasi gusto natin marami tayong friends. Mas maganda lahat kasundo natin, no? Ngayon, ang tendency kasi pag open game site, kailangan hangga't maaari malalakas. Kaya nga open di ba? Bakit magiging open kung hindi malalakas? Kumbaga, above sa mga minimum requirement. Paano na lang yung mga newbie na gusto maglaro dun sa game site na yon kung open? Okay lang kung lahat kayo, kung lahat malalakas, lahat naka HPA, lahat kumbaga, above 500 FPS, above 600 FPS, okay lang kung lahat ganon, di ba? Pero mostly sa trend ng airsoft natin ngayon, mas marami yung dumadagsang newbie. Ngayon, kung yung mga newbie na yon is bubulihin natin, no? Kasi hindi ako sanay mambuli. Pero kung yung mga newbie na yon, bubulihin natin in-game kasi malakas yung unit na ginagamit natin, kawawa naman, di ba? Ano mangyayari? Nag-grow ba yung airsoft community? Masaya ka ba na sinasaktan mo yung kapwa mo? Masaya ka ba na halos mangiyak-ngiyak siya dahil sa tama ng bala? Yun ba ang pagiging magandang community sa'yo? Di ba? Try to consider that, yung mga bagay na yun. At the end of the day, naglaro, open ang game site. At the end of the day, kayong magkakatropa, masasaya kayo kasi nakapanakit kayo eh. Paano naman yung mga nasaktan nyo? Masaya ba sila? At the end of the day, maghihiwa-hiwalay. Yung mga nasaktan nyo, anong sasabihin yan? Ano ba yan? Nakangiti bang maghihiwalay kayo ng mga nasaktan nyo? 'Di ba? Or sa isip nila merong paghihigante. 'Di ba? Ganun 'yan eh. 'Di ba? O sa isip nila balang araw babalik ako diyan. Yari sa akin yung mga 'yan. Magdadala ako malakas na unit. Maganda ba 'yung ganon? Kung 'yun ang panuntunan na maganda sa inyo, wala kami magagawa, 'di ba? Pero ako lang, ang sa akin lang, mas masarap yung healthy gaming. Between 300 to 420, okay na yon for me. Kaya bakit sa Japan, bakit sa Taiwan, regulated lang ang mga lakas nila? Bakit masasaya sila, di ba? Kasi nga, regulated, may rules. Kaya ang rules binibigay para magkaroon ng maayos. Ngayon, kung walang rules,
open, yun. Tinanong mo ko, kaya sumagot ako ha. Okay? For me, hindi ako agree doon sa open FPS, no, yung mga ganon, no. Mas gusto ko pa rin maibalik or ma-implement yung saktong FPS lang, no, yung mga regular mga may rules lang na between 380 to 420, mga ganon. Pwede na yon. Chill gaming lang para at the end of the day, bago kayo maghiwalayan ng mga other players, medyo maganda ang ngitian, no? Hindi gigil ang ngiti, no? Okay, sang-ayon ako sa sinabi mo, boss. Gamiting tamang lugar kung ikaw ay owner, airsoft. Disiplina sa sarili kasi pag yan, expose mo sa public, restricted, baka magka-problema ka. Wawi Gulido. Tama naman yun, sir, no? Sir Bigman, yung previous natin, Eric Duyon. Sino to? Yung sa Dagupan, kagabi. Oo. Yes, sir. Don't worry. Maipapaship sa iyo, no? Yung bag. Okay, guys. Review and unbox na muna tayo. Unahin natin yung Glock 18, no? This is the Glock 18, tulad ng sinasabi ko, dual firing mode. Equipped with single fire and rapid fire. Ang Glock 18, normal na makikita nyo. Sandali. Okay. Ang Glock 18, normal na makikita nyo, ano yan? Hard polymer ang body. Okay? Ang Glock 18, wala kayong makikitang Glock or Glock, any Glock na full metal, no? Na metal ang pambaba. Mostly ang Glock metal. Hoy, ano yung huling narinig nyo? Ano yung huling narinig nyo, mga ka-airsoft? Pagpasensyaan nyo na, no? Wala pa. Anong wala? Meron. Ay, ano yung huling narinig nyo? Pasensyaan nyo na, no? Na ano tayo, nawala tayo ng audio. Namatay, i-charge mo nga itong mic natin. Okay, no? Tulad ng sabi ko, merong kasamang grip extender, ha? Tingin ko, yan yung huling narinig nyo. Yan. Meron siyang kasamang grip extender. Kung ikaw ang gagamit, lalaki ka, malaking palad mo, ilagay mo lang yan. Merong medium size and large size. Okay, ito yung medium size, no? Pero kung ang gagamit, bata or misis mo, normally kasi ang mga babae, maliliit lang ang palad. Kumbaga saktong-sakto na yan. Pero kung ang gagamit is malaki ang palad, lagay mo na lang to, okay? Sir Pibus of Pajos of Haro Iloilo, ito po. Kasama to sa package, no? Then, ngayon,
Glock 18, start na tayo. Number 1, nalalagyan natin ng silicone oil. Is yung ibabaw. Okay? Itong ibabaw para malesen yung wear and tear na pwedeng mangyari. Pag hindi mo nalalagyan ng silicone oil, ganito ang mangyayari sa ibabaw. Ayan, no? Kung nakikita nyo, ayan, gas, 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 gas. Mauubos yung bakal. Okay? Yan. Ito yung hindi nalalagyan. Ito naman yung bago na dapat nating lagyan para hindi maubos. Sprayan natin sa ibabaw. Importante yan, no? Ngayon, kasa, then ilock natin to manually. Lalagyan din natin yung nozzle. Ayan, yung nakatayo na yan, no? Hindi sa loob ng nozzle, ha? Kahit dyan lang sa labas. Sprayan natin. Yun. Hindi na naman na-i-on tong warmer ko. Okay na yun. Okay, after that, release natin to mga ka-airsoft. To, release. Then, rest natin, rest. Okay. Ang Glock, wala kang makikitang hammer na nakalawit, na naglalaro. Wala ka rin makikitang beaver tail. Okay? Ang Glock, normal na walang hammer. Ang hammer kasi ng Glock, nandun sa loob, nandito sa part ng grip. Okay? Nandito. Ngayon, sa magazine, maglalagay tayo mga ka-airsoft ng silicone oil. Ito, i-press lang natin tong valve, then sprayan natin. O, yan. Okay? Hayaan mo lang na pumasok yung oil, no? Kaya kailangan nakapress ka para yung valve open, then papasok yung oil. Then, lagyan din natin dito. Okay? Sa ilalim. Okay. Tanong! Big man, merong grain gas na may kasama ng silicone oil. Pag ba meron na akong, pag yun ba ang gamit ko, pwede na. O, yan ha. Meron daw green gas na may kasamang silicone oil. Pwede na raw ba yon? For me, on my own opinion, yung silicone na included doon sa green gas na sinasabi mo is hindi enough. Okay? Hindi enough para i-lubricate yung mismong unit mo. Okay, no? Kasi may sinasabi sila, green gas daw na may halo ng silicone oil. For me, that is not enough. Yung content niya is napaka-konti para i-lubricate yung unit mo. Kaya mas maganda pa rin na meron kang sariling, merong oil talaga na igagamitin ka. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng hangin. Pag Glock ang unit natin, no matter what the brand, kahit anong brand, okay lang. Basta lagi, dapat 12. Huwag nang gagamit ng 14, huwag mo nang asamin na gamitan siya ng 14 kasi yun na yung simula ng pagkasira niya. Dahan-dahan mo siyang sinisira pag ginagamitan mo na siya ng 14. Kailangan 12 lang, upside down. Lalagyan mo, isasakto mo, then press down. 1, 2, and 3, and 4. Okay, 4 seconds. Okay na muna yan dahil demo and test fire lang. 4 seconds, meron na to. Then, next natin, lalagyan natin ng bala. This is what do we call the reloader. Reloader came from the word itself, reloader. Reload, to reload. Okay? Yan. Hatakin pababa ito. Then, put your right thumb dito sa taas para kung mabitawan mo siya, ito yung sasalo. Then, dito isushoot yung bala sa baba. Okay? Ngayon, spray natin. Pump natin. Yan. Makikita nyo, madalas sa mga vlog ko, kinakalog ko yung magazine. Kinakalog kong ganyan. Bakit ko siya kinakalog? Kasi para yung bala umalign. Left, right, left, right, left, right. Para naka-align. Okay? Then, dagdagan ko lang ha. Yan. Okay? Ngayon, maximum rounds is 27. Pero, ang allowed lang sa kanya talaga is 20 to 23 para naman hindi ganong mapuwersa yung spring natin. Okay? Pasok. Malakas ha. Yung iba ginagawa, tinutulak. Tendency, hindi naglalak. Kaya nababagsak yung magazine. Kaya nagkakalik. Pasok, malakas. Asa. Ready to fire. Always tayo ha. Always start muna single fire. Kumbaga pag nagdadrive ka primera muna. Diba? Saka mo na isi-segunda, ite-tercera pag nakabuelo ka na. Okay, firing tayo, firing.
O, yun. Ngayon, dahil may rapid fire to, itry natin yung rapid fire. Ibababa lang natin to. Okay? Sa pag rapid fire, wag mabigat ang daliri, pitik-pitik lang, burst lang, sabi nga. Firing. Okay, di ba? Ngayon, pwede mong ibalik na single fire whenever you want it. Okay. Okay. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do is to release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, para manatiling maganda, hindi nanggigitata, punasan, alisin yung mga excess oil bago itabi yung unit. Okay? 1 to 2 days to 3 days up to 1 week, okay lang na yung tirang hangin nandito. Pero sa akin, mas gusto ko, mas makakatulong sa unit kung itatabi mo siya ng walang lamang bala at walang lamang gas. Okay? Yung hangin kasi nag-e-expand dyan pag mainit. No? So, kung sakasakali, hirap na hirap yung valve mo to hold the pressure. Okay? Pasingawin lang to, press mo lang. Okay, unit, Sir Pibus Pajos from Haro, Iloilo City. Ito po yung unit mo, the Glock 18 Block Gen 4. Magkano raw yung pistol stand mo sabi ni Sir Mark? Actually, ano, ito, ay, hindi for sale, pero kung if you want this, I can give it para sa friendly price, no? Yan, let me know kung pang anong unit, kasi iba-iba yan. This is for Glock. This is for high kappa, no? Ayan, no? Ano ba ba? Okay, high kappa. Shadow. Hindi. May shadow doon. Meron tayong pang shadow talaga. Meron pa tayong pang shadow. Meron pang shadow. May pang Beretta. May 1911. May pang Desert Eagle. No? Yan. Ano to eh? 3D print. No? 3D print to. Mula sa ating kaibigan. No? Yan. Napakaganda kasi nito. Lalo na pag i-display mo yung unit. Hindi mo siya i-display ng nakatumba or, di ba? Safe na safe. Walang pagkatumba yung unit. No? Okay. Ang ganda niyan. Okay. Yan. Next unit natin. Next unit is Sir Mark Heno Alfonso Opina of San Quintin, Pangasinan. Okay. This is the limited edition. Very rare, no? Na matatawag na Glock 17. Okay. This is very rare. It is because not the ordinary or not daily pistol na makikita nyo na ginagamit ng iba. Okay? As well as this, no? Dalawang klase yan eh. Dalawang klase yung makulit na kulay na yan, no? Isang Glock Deadpool at saka isang Glock Secret. Okay na. Yan, ang Glock Secret. Oh, yan, napakaganda niyan, di ba? Oh, yan, oh. Bakit tinawag na secret? Kasi may sikreto to, pang malupitan. Yan. Okay, Glock Secret, yan. Dalawa yan, no, na collector's edition, no, pagdating sa mga pistol, no. Yan. Okay, Glock Secret, kung tawagin. Kasi may sikreto siya. Pag interesado ka na, sasabihin ko kung ano yung sikreto niya. Okay, so this is the unit. Demo test fire natin. Ganun pa rin. Kailangan lagyan natin. Don't worry guys, yung silicone oil natin, hindi siya harmful sa mga paint job or sa surface ng airsoft natin, no. Hindi siya harmful, hindi niya kayang manira ng paint or makakapagpa-fade ng paint, hindi. Kasi wala siyang acetone content. Yun ang kasarapan ng airsoft ng silicone oil na ginagamit sa airsoft. Walang acetone content na walang harmful chemical na pwede magpabakbak ng pintura. Okay? Lagyan natin dito sa ibabaw. After that, then lagyan natin doon sa nozzle. Sa nozzle, ha? After that, release, then rest. Okay? Ngayon, magazine, to. This is the magazine. Medyo kakaiba nga lang ang magazine ni Deadpool, lalo na tong base plate, base pad or what, no?
kailangan to, pag lalagyan mo siya ng gas, aalisin mo totally. Paano mo siya aalisin? I-slide mo to pababa, slide pababa, then slide pababa, then slide mo rin to. Yun. After that, ano ba to? Yun. Yun. Aalisin mo siya. Ayan. Okay? Yan. Okay. Di okay na. Naalis na natin. Ngayon, lalagyan natin to ng silicone oil. Spray, press to. Okay. Press to. Okay. Sa ibabaw. Then, ito namang ilalim din. After that, lagyan na natin ng gas. Ganun pa rin. 12 kg pa rin. Huwag gagamit ng 14 kg. Okay? Press down. 1, 2, 3. Okay, 3 seconds. Okay na yon para sa isang full rounds. Kung makikita ninyo mga ka-airsoft, kanina, Glock 18, nilagyan ko 4 seconds. Bakit ito? Nilagyan ko 3 seconds lang. Kasi, ang Glock 17, single fire lang. Wala naman siyang rapid fire. Siyempre, pag may rapid fire, nangangailangan siya ng mas maraming gas compare sa single fire na mas kaunti lang. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala. Always ilalagay nyo, ibabalik nyo yung base pad para just in case na malaglag, protektado yung unit. No? Ito yung sasalo ng impact. Okay? Hatakin to pababa. Then, dito natin lalagyan ng bala. Pump tayo. Okay. Yan. Tingnan nyo yung nangyari sa bala. Ang kulit, bungi-bungi. Kalugin ninyo pa sideways para umalign. Yan, okay? Pag diretso na, pasok sa unit, kasa, ready to fire. Okay, firing! Sige, done. Firing! Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Ang hammer ng Glock nasa loob. Okay. Tapos, pag matagal hindi gagamitin yung unit, sumunod lang kayo. Hindi kayo mapapahamak, pasingawin. Dami, no? Okay, then, punasan. Siyempre, para maganda yung unit, no? Okay, for packing and for shipping. Ay, ito pala yung sa sa Glock 18. Tama mo to. Oo. Kausapin mo na wala pang bag. Box mo na. To follow lahat ng shipping. Okay? O yan, pakuha mo pala yung box niyan. O, balik ta rin nyo lang para hindi makikita sa mga shipping. Rin. Okay, and now, for the main event, the last but not the least. This is a no breach, no? This is a SSP5, kung tawagin. 6.0. Mahaba siya. Kasing laki siya halos ng yung tinatawag natin na Godfather, no? Yung KJ Works, okay? Kung makikita niyo yung grip niya, tingnan akong KJ Works. Yan. Okay, ayan kung makikita niyo yan. Pero hindi sila same brand, Yan. Pero hindi, parehas. Parehas. Yan, parehas na parehas yan. Okay? Tingnan niyo yung grip. Diba? Wala lang magwell to. 6.0 sila parehas, magkasing size. Yan, magkasing size, 6.0. Sa magazine nila, parehas din. Ayan, yung design. Di ba? Ayan, parehas na parehas. ang pinagkaiba lang nito, upgraded kasi to. KJ Works din. No, hindi. No breach nga to Iba to. Okay, so, ayan isa-isayin natin. Kung makikita nyo, present pa rin ang hammer. Okay? Present pa rin ang beaver tail.
pa yung tubig. Okay? Present pa rin ang front and rear optic. Tapos, yan. Meron pa rin siyang lower rail para sa mga attachment like laser, flashlight, or etc. or kahit anong gusto mong itawag. Okay? Ngayon, kakasa natin. Pansinin nyo yung slide na umahampas. Ito lang, oh. Kung makikita nyo yung KJ Works na ang laki-laki ito, siya lang to. Oh. Ito lang yung hahampas. So, what do you expecting pag ganyan? Yan, sasabihin ko sa inyo yan. Kasa, dyan, electro, yun. Yan. Napakaliit lang. Ito lang yung humahampas, ha. Kaya itong unit na to, matatawag ko performance level. Performance level. Ito yung unit na napakadaling iputok na hindi mawiwindang yung kamay mo. Less ang recoil. Performance talaga to, no? Performance talagang ano to. Sa mga taong naghahanap ng matinding accuracy, ito na yung hinahanap niya, no? Pagtapat sa mga shadow, di ba? Mangati. Ayan, pantapat sa mga shadow. Ayan. Ngayon, ang feel niya, ito lang ang feel niya, feel like caliber 45 pa rin. And, what good and special about this unit? Naka-anti-freeze nozzle na. Makikita niyo yan, color violet, oh. Naka-anti-freeze nozzle, tapos, hindi ko lang alam kung matatanaw nyo, yung Hapa Rubber, naka-repair type. Yan yung isa sa pinaka-paborito natin. Ayun, no? Kita nyo yung rubber niya, color violet. Okay? Repair type na Hapa Rubber, naka-anti-freeze nozzle. At look at the magazine. Same halos doon sa KJ Works, di ba? Doon sa KP06. Kaya, di ba, with this magazine, ang lakas nung Godfather, di ba? Nung KP0, nung 6.0 ng KP, ng KJ Works pala. Dito, malakas din naman ituturing to. Adjustable hop-up, pwede. Pwede mong i-adjust. Anti-freeze nozzle, okay. So far, okay naman. Barrel guide, wala, no? Kasi naka-compensator siya. Naka-fixed barrel na rin siya. O yun, tama. Naka-fixed outer barrel, okay. Wala nang barrel guide dito. Barrel bushing, meron, syempre. Hindi mawawala yun. Naka-fixed outer barrel, naka-hop-up rubber, na repair, naka-anti-freeze nozzle. Wala ka nang hanapin pa, no? Ito nga yung performance talaga. Kung talagang gusto mong napakatikas, ito na yon. Okay? Ganda, di ba? Kung tawagin to, fixed barrel na twisted, fixed outer barrel na twisted. Twisted yung design niya. Although, hindi ganong visible, it is because may compensator. Pero ako, kaya kong palitan to ng barrel, no? Kaya ko tong kasahan ng barrel na, actually, kasi kung pakasahan natin siya ng silver na barrel, medyo maiiba yung color niya, no? Kasi, talagang dinesign siya parang matte black lang, na plain lang talaga di ba? Ngayon, kung aartehan natin, pwede rin naman, nasa sayo, pero for me, leave it this way. Ganito na lang talaga. Maganda naman na siya, no? So, this is a no breach. Yan, ha? Okay, meron siyang mga screw holes dito. I think, ngayon, ito pa. What good and special about this unit? Pwede mong lagyan ng scope dito sa ibabaw. Lalagyan mo ng scope while firing, hindi magugulantang, hindi gumagalaw yung scope. Nakapwesto lang siya dyan. Okay? Para ka na rin may scope mount. Di ba yung iba, naglalagay tayong scope mount para patungan ng scope. Ito, pwede mo na ipatong rito, while firing, ito lang kasi yung gumagalaw. Ito, hindi to gagalaw. So, naka-fix yung scope dyan. Di ba? Ngayon, testing natin to, no? Na-excite ako rito sa unit na to, sa totoo lang. Okay then, press natin to. The valve, ha? Okay. Ito yung pantapat, no? Pwedeng pantapat sa KJ Works natin, no? Yan. Press the valve, then spray, then dito sa ilalim din.
Okay, then sa unit, syempre, number 1, kasa natin. I-lock natin manually, then spray natin yung nozzle tuyo-tuyo. Ang ganda ng nozzle, color violet. Okay. After that, punasan yung excess oil, release, then rest. Okay, ayun pa. Wala na siyang dummy firing pin. No? Wala siyang dummy firing pin. Ang nakalagay sa kanya is hammer pad. Okay, wala siyang firing pin na dummy, ha? Hammer pad na ang nakalagay. Kaya pala, swap yung tunog, oh. Ganda, no? Okay, ngayon, lagay tayo ng gas. Regarding sa gas, hindi ko sasabihin na pwedeng 14 kg to kasi wala namang in-advise sa atin na pwede siya, no? So, stick lang tayo sa 12. Eh di, someday, kung pwede siya sa 14, eh di good. Pero hanggat walang announcement, eh wag na muna natin gamitan kasi para yung unit natin, eh mag-enjoy tayo, tumagal. Eh kasi paano pag pala hindi kaya nito yung 14, eh di sayang yung unit, di ba? Okay, lagay tayo ng gas, upside down. Sakto, then press down. 1, 2, 3. Okay, 3 seconds is enough para sa isang puno ng bala, okay? Atake natin pababa, all the way. Put your right thumb here. Dito natin ilagay yung bala, ha? Okay. Dito na ganun pupunuin, mga ka-airsoft. Okay na yan, no? Pasok. Kasa. Ready to fire. Sarap, ho. Iba yung tunog, no? Ang liit lang kasi. Tapos, hindi to ganong ma-recoil. Pero, ang sarap iputok nito. Accuracy, talagang ano eh. Hawakan mo to, Ma'am Sally. Ito, ganyan mo. Gusto mong... Hindi! Ayoko! Kaya ko yan. Okay, firing tayo, firing, ha? Tingnan nyo, mga airsoft, ha? Tingnan nyo. Firing. Grabe! Tsaka yung... Tingnan natin kung mabilis ang cycle. Grabe, ang sarap niya. Ang sarap niya, no? Ba't hindi mo ikrono? Huwag na, lamig-lamig eh. Gabi. Okay, no? Tingnan natin kung mabilis ang cycle, ha? Oh, grabe! Hindi kaya ng ibang unit yon. Yung gano'ng kabilis sa cycle, oh. Ganda, ha? Wow! Performance at oh! Sarap! Maganda to. Okay, no? Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine. Then, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Napakasarap nito, mga airsoft. Performance level to the max talaga, no? Hindi ganun kalakas yung recoil niya, pero napakasarap ng bigay ng bala niya. Ito talaga yung unit. Kasi ano eh, ganito tatandaan nyo to. Sa airsoft, hindi porket malakas ang FPS, maganda. Hindi batayan ang lakas ng FPS para masabi natin na maganda yung isang unit. Okay? Hindi porket malakas ang recoil, maganda. Okay? Lahat ng airsoft, yung performance niya, nakabase sa paggagamitan mo. Okay? Katulad dito, napakasarap nito lalo na kung naghahanap ka ng very precise. No? Ako, hindi ko pa nasusubukan on a long range, pero alam ko na very precise ang datingan nito. Meron ba tayong holster clip? Yung color black. Bigyan mo nga ako. Titingnan ko kung papasok. Ayan yung FMA. Sana pumasok to, no? Napakaganda nito. Yan. Napakaganda talaga, promise. Nagustuhan ko to, Tingnan lang natin sa into quick draw. Oh! Ayan na, kasya! Wow! Ganda, oh! Oh, mga karso po. Oh. Mga collectors yan. Oh, ayan, oh. Hatak lang, oh. Pasok mo sa holster, oh. Grabe, oh. Diba? Ganda, ang ganda niya, oh. Ay, grabe.
Wow. Lagay mo lang sa belt mo yan, oh. Oh, halimbawa, ito yung belt ko, oh. Yan, oh. Hatak, oh. Oh, balik mo. Ganda. Bagay na bagay pala to, itong FMA na to. Fight Mon Action. Ganda, ganda. Ngayon ko lang nakita kasi ito eh. Sarap nito pag magpa-practical, oh. Sarap, ha? Okay, no, mga airsoft. Open slide na. Wala nang bala kasi, no? Ngayon, TM compatible siya. Okay. Sa bagay, si KJ Works, TM din eh. TM compatible, magkahalo. Yung iba, pang WE. Anyway, aaralin pa rin natin, no, sa mga darating na araw kung ano pa yung meron dito na special, no? Pero ako, sa totoo lang, ngayon ko lang nakita to, sa lahat na nakita ko, masasabi ko, napakalupit niya. Napakaganda, no? Oh, ayun pa. Oh, grabe. Ito na. Tignan niyo yung mga high kappa, ha? Normally, high kappa, oh. Oh. Alloy lang ang hammer, no? Pero, ayan na. Nalaman na. Lumabas na. Steel. Bakal. Bakal ang hammer. Okay, bakal ang beaver tail. Ayan, ayan ha. Oh, bakal ang slide stopper. Ay, hindi. Ang trigger, hindi bakal, no? Slide stopper, bakal. Okay? May dinidikitan dito. Okay. Yung compensator niya, bakal. Ayan na, bakal siya. Okay, ayan, no? Steel din yung compensator. Itong lower. Oh, hindi, baka nadidetect lang yung bushing guide, no? Ito yung bushing guide kasi talagang bakal yan, eh. Okay? The barrel, hindi bakal. Okay? So, yun. Ang importante, yung hammer, yung beaver tail, bakal, yung selector. Yung selector din, bakal, oh. Bakal din yung selector. Okay. Ayan ang sinasabi ko. Ang sarap, no? Sarap to. Okay, medyo nagulantang ako sa unit na to. Napakasarap niya, napakaganda niya. At saka isang kinaganda, ang kinabiliban ko yung cycle. Napakabilis. Sa panga, may bala, meron pa namang ano eh. Meron pa namang hangin eh. Okay? Asa na natin? Release na lang natin. Pasok. Release. Firing. Sarap. Sarap. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Mga airsoft, napakaganda nito. Promise, no? Bihira lang rin ako mapabilib sa unang pag-review ko. Pero all I can say, napakaganda niya. Pasingawin kung wala nang paggagamitan ng hangin. Okay, dami pa nun, ha? Sayang. Okay, maganda siya, no? This is a 6.0 SSP5, no breach, no? Yun nga lang, wala siyang magwell, hindi tulad nung sa KJ Works, pero still, napakaganda niya. Okay? Lancer Tactical, sorry, wala po. Okay, wala tayong version 3 M-Lock, wala po. Okay. How much ganyan? Ano to? May M1 Garand ka na may bayonet. Wala po, Ma'am Jenilyn, manapat, sorry, no? Kaya secret, yung lever ng full auto nakatago sa slide. Pag side lock mo, makikita mo dun sa ilalim. Langya ka, Benavista Senyor. Hindi na secret. Binulgar mo na. Secret nga sana eh. Okay. Yung sa polymer body, mag-lock. Hindi ko maintindihan, ha. Wala po audio survey mo na wala. Okay, yun na. Okay, wala naman papa-shoutout.
O yun, wala na siguro. May Desert Eagle po ba? Yes, meron po. Check nyo po yung Google Drive namin, mga bossing, no? Para makita nyo yung mga available item. Disadvantage ng SSP5 na yan, hindi siya pwede sa magaan na BBs like 0.20 o 0.25. Recommended lang na BBs po dyan, mabigat BBs like 0.38 and up for better accuracy. Gary o sige, wow, napakagandang inputs nito. Ibig sabihin, siguro, kaya nag-a-advise to, it is because May ganyan siya. may ganito siya or na-try niya na or may someone na meron. Confirm ba to, Sir Gary o sige? Ang ganda, okay tong inputs na to ha, since ngayon ko palang ni-review to, tulad nga ng sabi ko, hindi naman ako ganun ka biyasa regarding on all units, no? Kumbaga, inaaral ko pa lang din, no? Pero based on the performance, nag-enjoy talaga ako. Pero yung sinabi mo, medyo confirm yan, sir. Okay. May ganyan ako, Florence Labaton Manahero. Okay. So, 0.38. No? So, 0.38. Try ko nga yung special Paris BBs natin. Akin na yung black BBs ko. 0.35 yan eh. Tingnan ko nga. Based sa experience niya, nalarong niya na rin. Sa bagay, paano ko ang lapit lang ng target ko, no? Pero, maganda yung inputs na yan, no? Very informative, no? Thank you for sharing, no? Thank you for sharing sa mga tulad namin na na bago rito sa sa unit na to, no? Maraming salamat. Napakaganda niyan. Dito willing kaming umaccept. Isa pa, no? Total layo ng range niyan, sir. Sabi nila, oh. Yan recommended ni Nobrit, sir. Okay, okay, isa pa. Compatible ba siya? Total, kayo naman nakakaalam, no? Compatible ba siya sa 14 or 12? Or pan 12 lang talaga? Halos kasing layo ng rifle, sir. I don't know. Compatible ba siya sa 12 or 14? Or 12 lang talaga? Kasi mahirap magsabing 12 eh. Pero kasi mostly pag 6.0, alam ko compatible sa 14. Pero mahirap, no? 12 na lang rin muna. Okay. 12 lang, sir, alam ko. 12 lang alam ko. Okay. Firing tayo, no? Sarap po. Sarap na cycle. Doon ako Okay. Bukas. Susubukan ko to ng malayuan. Titignan ko yung mga sinasabi nito. Kasi, pwede. May punto yung sinasabi nila. Naka-reaper na hapap eh. Okay. Pumepektos ba siya? What I mean is, makikita nyo dumidiretso, lumiliko, then bumabalik. May pektos ba? Pa-share nga. Na-excite tuloy ako. Kung hindi lang gabi ngayon, lalabas talaga ako sa labas eh. Pero gabi na kasi. Hindi. Wow, no, Bridge. Ayan yung idol ko. Wow, no, Bridge. Ngayon ko lang nasubukan to. Meron daw. Ha? Meron. Yes, sir, meron. Salamat, Sir Florence Labaton, ha? Lobaton. Napakaganda ng inputs mo, no? Kasi tulad nga ng sabi ko, inaaral ko pa lang eh. Pero napakaganda. Parang nag-step ahead ako dun sa mga dapat kong simulang aralin, no? Kasi kailangan aralin ko kasi ang hawak ko nito is 40 units. Kaya paano hindi ko aralin? Kailangan aralin ko, no? Okay, na-field ko na yan, sir, sabi. May 3 version po siya. 4.3, 5.1. Okay. Yan yung 6.0. This is the 6.0. So, ibig sabihin, may 4.3 pa nito. Okay. Pero, feel ko na to, Itong 6.0. Ang sarap eh. 4.3 lang akin, pero superb performance and range. Uy,
Thank you. Napakagandang inputs, Sir Gary Osige at saka si Sir Florence Lobaton Manahero, no? Napakagandang inputs. Dami 40 unit ang lupit. Okay, no? Anyway, let me know nga, Mr. Ang Lupit, kung ano, kaya natin tong ano yun. Actually, naka-fix barrel siya eh. Feeling ko fix eh. Oo nga, fix. Tapos, kung pwedeng ano ba to? Pwede nating lagyan ng color blending or what, no? Hindi ko lang alam. Check ko, subukan kong bihisan. Subukan natin lagyan ng Magwell by tomorrow. Tignan ko magkakalas tayo sa mga high kapa natin, no? Other than that, pero gwapo siya. May send daw siya, sir. Gwapo siya, napakaganda. May send ako sa'yo. Dami 40 units. Lang yaka talaga ng mabasag. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Yung mga nagbibigay ng inputs na ganyan, si Sir Gary at saka si Florence, thank you, no? Tulad ng sinasabi ko, hindi naman tayo perfect, pero dahil sa inputs na yan, biruin nyo. Parang yung dapat tong aralin regarding sa unit is nadagdagan, di ba? Kumbaga, nag-step ahead. Imbis na dadaan ako sa unang bite, ang pangalawa, nasa pang-apat na kagad ako. Pero yung dalawang inputs na matindi, yung binigay sa atin. Mabigat na bibis ang kailangan. At the same time, ano pa yung isa, di ba? Mga nalaman nating info, meron pa palang iba-ibang size dito. At the same time, yung pang 12 kg lang, confirm naman kasi mukhang meron talaga sila eh. Meron sila, then yung effect ng hapap rubber, yung pectus na. Yun. Okay, anyway, maraming salamat sa inyong dalawa, bossing, na nag-share sa amin, no. Hope na marami pa tayong mga idea, no, na mapagsamahan, no. Okay mga ka-airsoft, yun lang muna for now. Ako calling the attention of airsofter player, no. Huwag tayo magsiraan, huwag tayo maghatakan pababa, no. Kung merong pagkakamali, dapat mag-usap-usap. Tapos, yun. Kasi isang iglap lang, tulad ng sinabi ko on the first part of this video, isang iglap, pag pinakailaman tayo ng gobyerno, pwedeng mawala yung pribilehiyo na meron tayo sa paglalaro. Okay? Isang iglap, pwedeng pag nila tayo, pinakailaman tayo ng gobyerno, pwedeng mawala lahat yan. Ngayon, kailangan may something, merong tatayo eh. Loko talaga to. Loko talaga tong idol ko na to. Yung babasag eh. Ay, yabang ng idol ko, oh. Patignan mo naman, oh. Tignan mo, yun, oh. Di ba? Oh. Ay, naku naman, kaya naman pala, meron na siya. Ay, yabang, oh. Kaya, yan, oh. Wow. Grabe, ano yung binalatan? Binalatan mo lang ba o pinalitan mo? Pinalitan niya. Palit. Oh, palit. Hindi, hinabaan niya pa. Hinabaan niya. Naging 7.0 ata yun sa'yo. Tingnan mo, galing oh. Guys, share ko rin oh. Ayan, tingnan. Look at that. Oh. Oh, yeah. Diba? Yeah. Okay, malupit talaga yan eh. Malupit talaga yan. Yan yung idol natin na yan eh. Need ko pa yan pagawa. Magkakilala pala itong dalawa na to. Ayan. Ako din, parang nainggit ako. Nainggit ako. Papagawa nga rin ako, no? Okay, no? Pero so far, napakasarap, no? Thank you dun sa mga info, no? Tapos, yun lang, no? Mga airsoft, good vibes lang tayo everyday. Kung meron mga toxic, alisin lang natin sa buhay natin yan, no? Sabi nga, ang mikrobyo, hindi binibaby. Ang mikrobyo dapat pinapatay, di ba? Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video for today. So far, wala na yung mga toxic. Nasala na natin.
Maraming salamat sa mga nag-share natin live video po today. Sa mga hindi pa, please share the live video, no? Ang goal natin dito is maayos, maging solid, no, yung airsoft community. Yung mga nangahatak pababa, hayaan lang natin yon, no? At the end of the day, sana matauhan din sila, no? Kumaga, walang magagawang walang magagawang injury, no, sa atin, sa pagkatao natin, yung mga haters, yung mga bashers, no. Pero yung ginagawa natin sa airsoft community na pinopromote natin na para lalong maging isang maganda at maayos na hobby, yun, isang bagay na yun, na balang araw pakikinabangan natin, no. Yun, maging solid lang tayo sa isa't isa, lahat tayo maging solid, huwag tayo maghatakan pababa. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Meron pong engineer, may police, may abogado, may doktor. Pinag-isa po tayo ng isang libangan. Yan po, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. Have a blessed day to all. Enjoy the rest of the day. Positive.